It's corruption. Sa tingin ko policies lang talaga. Sa tingin ko Walang corruption? meron na mga in-introduce na vaccine sana coming from other countries. Unfortunately, hindi pa napapayagan pa rin na ibenta dito locally sa Philippines. Bakit hindi tayo makadevelop mismo ng vaccine? Hindi ba, wala ba tayong capability? Wala tayong technology? Estimate, figure, mga nawalan ng trabaho sa industriya. Definitely in the thousands talaga. Ay, magandang araw sa ating mga kaprangkahan. Once again, another segment. And unfortunately, ako lang nga nandito. Dapat kasama ko yung aking partner, si partner Ronald. Kaya lang, medyo na-busy siya, no? It's a weekday, medyo marami siyang nasikaso. So, well, things must go on. And I think we will have quite a lively discussion now. Hindi lang lively, I think interesting tong topic natin eh. Kasi ito, lahat tayo may, we can relate to this. May kinalaman ito sa agrikultura or rather at saka sa industriya ng pagkain, no? To be more specific about it, ang bisita natin is well-versed and knowledgeable sa swine industry, babuyan, and poultry. He is actually also an officer ng samahan nila, and ito yung Tarlac Swine and Poultry Raisers Association, and he is also a doctor of veterinary medicine. Isa siyang veterinaryo. Well, huwag natin pahabain ng usapin, nais kong pakilala sa inyo si Doc. Do I call you Doc? Yes. Doc Sherwin Chua. Yes, good afternoon maski madilim sa labas. And yes, and good afternoon sa mga nakikinig dito. Doc, ano pa rin? Mabilisan tayo. Yun bang ASF? Yes. Meron pa bang ASF? Unfortunately, nag-start ASF back in 2019, and still meron pa rin ASF. So reason siguro because ang role sana natin is to look for solutions for ASF. So one of the solutions supposedly is vaccine. Okay. Vaccine. Yeah. Back in 2 years ago maybe, meron na mga in-introduce na vaccine sana coming from other countries. Unfortunately, hindi pa napapayagan pa rin na ibenta dito locally sa Philippines. Yeah, because maybe bureaucracy and everything. So sa tingin namin kasi yun yung ako tatanungin, yan ang solution para makabangon ng industry. Oh my God. I didn't think mamamrangka ako this time, but mukhang pupunta. You mean to tell me, ang dinig ko kasi, I heard from another source, may vaccines na nga, kaya lang nag-mutate daw. But what you're telling me now is, officially, yung mga vaccines na nandito, kanya-kanyang parating yan? Yung vaccines na nandito, parating ng government, and meron na mga nakakuha sa government ng vaccine, pero parang hindi siya open for everybody eh. So I think What do you mean? What do you mean the open? siguro marami silang gustong pagawa sa mga local. So even for mga backyards. So I don't think dito sa Tarlac kung may nakarating eh. Sa other areas sa tingin ko meron, pero kulang pa rin eh. So ang mas kailangan siguro natin is yung readily available. Yes. So that everybody can have it. Every farmer can have it. Yeah, when you say backyard, how do you classify backyard? Ilan heads ito and bago siya lumampas ng backyard? Ano ba yan? Ano ba definition? Actually, hindi ko alam classification ng backyard, pero I think backyard should be around 100 heads and below. 100 heads and below. Yes, you'll consider as backyard. So ito yung mga inahin, no? All kasama na lahat. Sama lahat. Sama na lahat. Okay. How risky is it na magnegosyo ng babuyan ngayon? Is it risky or paano ba?
Risky, yes. In terms of pagdating kasi ng tag-ulan, rainy season, syempre Mhm. maski sa tao siguro mas nagkakasakit ang tao. Ganun din lumalabas sa baboy. So, Mhm. every rainy season, nagkakaroon ng mga ah, siguro Sakit-sakit. mga episodes, yes, ng ganyan. Mhm. So, hindi siya talaga, ako, kung tatanungin mo ako as expert, hindi siya talaga matatapos eh ng, Aha. ng back to normal. So, Oh, parang you have to look at biosecurity, yeah. bawal pumasok. Pero kung may vaccine ka, I think, Oo, oo, oo. paano naman magba-biosecurity mga backyard? Di paano mo Yes. naman babawalan Hindi, sila mag-alaga ng baboy? education-wise, kahit ba backyard ka, pwede ka pa rin mag-maintain ng biosecurity, hindi Yes, ba yes, pwede? pwede pa Pwede rin, naman. pwede pa rin, pwede pa rin. But it's a little harder, lalo na kung Oo. it entails a lot of investments. Can I call you Doc Yes. Sherwin? No? Doc Sherwin, hindi nyo, I'm sure, nilapit nyo to sa PGT, sa congressman, tatlong distrito yan, tatlong congressman yan, isang governor, not to mention specific, mga mayors, itong Yeah. problema ng industriya. Because this is, hindi naman basta-basta industriya ang swine. Well, Napakalaki industriya. ano na to eh, I think it's beyond sa local eh. So it's a national policy na. So Oo. kumuha kasi syempre ng mga policies dito is nag-craft is yung Department of Agriculture, specifically Bureau of Animal Industry. So nasa kanila kasi talaga yung bola eh. So if they want na pumasok talaga yung vaccine dito, well, na maayos na, well tested, Mhm. and wag na lang nila siguro kung ako papahirapan na makakuha yung mga the rest, the others. Maski kami hindi kami nakakuha. Parang Anong country galing ito? Bakit hindi tayo makadevelop mismo ng vaccine yan? Di ba, wala ba tayong capability? Wala tayong technology? yeah, siguro sa technology siguro mga laboratories. I don't know kung may capabilities ang So, Philippines. Pero itong vaccine galing siya sa Vietnam. galing sa Vietnam. Yes, and then meron How isa much is this more or less? Just to give us an idea. hindi ko sure kung magkano siya eh. So kasi nga Ganun ba siya kamahal? hindi siya for Reasonable o ganun kamahal? hindi siya for sale pa kasi dito eh sa Philippines. So Okay. parang ang ano is kumuha ang government para pamigay. Pero Okay. even yung papamigay mo, parang medyo mahirap pang Mhm. makakuha. So maraming ano mo na. Bale, wala. So Okay. may paperworks, Mm. sila Mm. magmo-monitor. So maraming ano eh. So maraming Oo, siguro yeah, dahil yeah, sabihin mo yeah. ng red tape, marami pa. Prangkahan tayo, prangkahin natin. Napopolitika, in other words, no? Or it's corruption. Sa tingin ko policies lang talaga. Sa tingin ko yung Walang corruption? Hindi ah, kaya ito parang similar to remember, pandemic, may mga murang gamot, pero mababalitaan mo in India, ganito lang presyo, so on and so forth. Pagdating sa atin, times 10. Ganun ba? wala kasing lumabas na local price. Okay. So sa international sa Vietnam, Give us an idea. if you go Magkano? there sa Vietnam, parang ang vaccine is $1 per dose eh. $1 per dose. Ilan dose ang kailangan? Isa lang naman. Isang $1. One or two dose lang siya. 50 pesos, 100 pesos. My God. Para Yeah, and then tulungan ng mga farmers. Dito, pagdating dito, magkano na? wala nga price dito eh. Wala. Walang price. So, So kasi nga nakapamimigay nga lang daw. So pwede ba tayo mag-smuggle yan? Tayo na magparating? black market. Black market. Black market ba? Ay, grabe naman pala tong ano natin, no? So, My God, this is sad news. kung Oh, mag-smuggle, same as yung mga other na nakikita mo na yeah. na-smuggle, pwede, sa tingin ko, pwede naman lahat eh. Wala problema. Pwede Yeah. naman lahat eh, kung tao ka, na-smuggle eh. Oh, yeah, yung mga Okay, so, yung mga maliliit para sige. ganyan. Yeah, I think, lalo madali pasok. yes. Sige, moving forward. Ang paano ganong kalaki naging epekto sa industriya? Kasi nung una ko narinig tong problema ng ASF, nakarinig ako mga kwento na meron siyang 100, 200 heads. Tinamaan siya. Yes. Wipe Yes. out. Yes. So, overnight, lugi. Ngayon ba, ganun pa rin? Nandun pa rin yung risk, ano? Nandun pa rin yung Na risk. pwede ka tamaan. Kaya
Siyempre, marami na rin naman pumasok ng mga bagong players sa industry. Pero nandun pa rin yung risk. So, yung mga dati mga nauna na may mga bolt, mga piggery, yung iba talaga walang laman pa rin. Okay. Yung mga facility, mga piggeries, walang laman. Yun ang malungkot, masakit. So, At yes. doon yung facility, andun ang gamit, walang karga. Yes. In other words. Yes. So pag wala ka rin karga, wala rin trabaho, Yes. apektado rin ang ekonomiya. Yes. Everything, Yes. definitely. Yes, and dapat talaga buhayin naman talaga industry kasi if we will rely on importation Puro importation, puro yeah. importation, Okay. talagang mas magiging problem kasi kung sila nagka-problema, wala tayong kakainin dito. Oo. So talagang dapat ma-develop is local. Di ba, Meaning local industries. di ba kayo malakas kay Secretary Laurel? Di ba? Siya ang DA Secretary. Yeah, kaya lang yun nga yung na-craft na policies Oo, eh. So, policies ng BAI. ng bahay. So, pamimigay. So, yung nasa bayan dapat kalampagin dyan, ang Eh, sa dapat ting- kulitin? Or siguro for me masyadong maraming regulations. Candidly. Okay. I was So gonna say. maraming regulations. So okay. kung mamimigay ka, Mm, you give yeah. it freely. Oo. So hindi yung mamimigay ka dami mong Ang daming stumbling dami mong block. hinihinga. Dami pang Yes. hinihingi. Oo. So mga sabi mo na may documents, hindi lang siguro documents eh. Ang what I've heard is gusto ng bayi, sila rin mag-administer sa farms. Ayun ang So problema. sabi ko, kaya ba nila? Kung hindi nila kaya, di sana pamigay na lang din nila. And then they want to yung initially ito yung mga they want to test individually yung mga baboy. Oo. Pagka negative, tsaka lang nila Mhm. magbibigay ng vaccine. Sabi Kaya ko, ba yun? Is that feasible? No. Is that feasible? actually, for me, hindi. For Oh, me, hindi. yeah. So, kasi, what if meron palang, Yeah. similar with COVID, what if Mm. yung baboy natin natutulog lang pala yung virus dyan? Yeah. And then you will test it. And hindi siya nagpapakita ng symptoms. Asymptomatic, like, similar with COVID meron. So, asymptomatic siya na may ASF na siya sa katawan pero hindi nagpapakita ng signs. And then you will test it. Yeah, Nag-positive. What if Yeah. nag-positive? Oo. Lahat ng alaga mo doon, Oo. tatanggalin sa'yo. Yes. Di ba? Yes. And wala Ayun. namang pinapakitang signs. Oo. Kaya maraming So, hesitant. kabado. Yeah. Kabado ka Kaya rin. bakit Kung maraming- business owner, kakabahan ka no? Ay mo mag-cooperate sa kung ako ganun. may alaga, Oo. ayoko. Yeah. Kasi nga, nandun nga eh. Pero I'm thinking, it's ang BAI, kumuha ng foreign experts, consultants. It's either that, or yung grupo nyo naman, talagang should have cut through the red tape. Actually, Kasi siyempre, I hate to say this, mga kaprangkahan. Ito, isang ehemplo. Huhusgahan ko na, kahit magalit sa akin ng BAI, itong red tape na to, tingin ko, ang ugat nito, yung maraming hinihingi, maraming kailangan, maraming protocols and whatnot. Base sa konting karanasan at experience ako sa buhay, hindi pa naman ako ganun katanda. Senior citizen lang naman ako at 63. But the point is, corruption to eh. Katiwalian ng bottom line. What do you think, Doc? You don't have to answer if you don't like. Corruption to, well, Doc. for me, sa tingin ko, kasi, syempre, kami part ng umbrella group Yeah. ng national na mga samahan na nag-aalaga ng baboy. Always naman in conversation with BAI and DA. So, siguro may kanya-kanya lang talaga mga opinions. So, this Oo. is my opinion. Yeah. So, Corruption? Hindi, mahirap talaga yung mga policies. Mahirap. Same thing. Yeah, but you are there. Kayo ang industry. Di ba? Kayo nasa industriya eh. Kaya sana, mas padaliin kasi para mas makarecover yung industry the soon as possible. The soon as possible. So, Mabait pa itong guest natin. Hindi brutal to. Hindi niya pinaprangka. Niya prangka yun. Ako, I'm calling a spade. The way I see it. Yes. Tingin ko, katiwalian, corruption. Sana mga nasa DA, BAI, it's about time. Figures. Baka that's the underlying reason. Anong laki ng industriya nung nakat? Anong ini-import natin? wala Metric tons? metric ton? Tonelada talaga. Definitely. Ilan metric tons? Ini-import. wala akong figure ng ini-import but definitely it's very big right now. When you say very big,
Hundreds of millions? What are we talking of here? A bi- Ballpark. Billions to. Billions. Yeah. Kung peso value, billions ang ini-import. So, Ay, nako. kung kaya na talaga natin Put- i-produce locally, yun yung Yes. ma-generate natin locally. Estimate, figure, mga nawalan ng trabaho sa industriya. Definitely. Regular workers, office people, you name it. Definitely in the thousands talaga. Baka Tarlac lang, baka umabot na ng thousands na eh. Kasi you have those nasa work ng nasa farms, sa Yeah, piggery. mga farms. And then you still have those allied industries yung allied na industry, sinasabi. yes, Allied so industry. feeds and Yes. all of those. Yes, Yeah. all of those. So, affected lahat. Oo. So, nabawasan lahat yun. And then, it's not as vibrant talaga as you Grabe. say it 2025 ngayon. So, say it mga 7 years ago, masayang-masaya. Tapos, so, Magpalitsyon industry, magpalitsyon all the way ka pa, pwede. Oo. Ang naging effect niyan, sabi ng iba, o di, nagkaroon ng glut, supply niyan, tumaas ang presyo, medyo nakinabang ngayon ng poultry industry. Yun ba effect nun? Kasi medyo nag-switch ang tao, mahal ang baboy, pero mahal din ang Mahal manok. din naman yung manok, yes. Hindi naman, Paano ba? hindi naman talaga nag-switch. The poultry industry is still there. It's Sound. there. Yeah, it's there. Yeah, It's been there. It's been there. So, siguro the problem lang is, yung poultry, especially for the broilers, hindi naman nila talaga naging problema yung kagaya na naging problema ng ASF eh. Yeah. So, meron man nagkaroon ng bird flu, Bird flu. pero Isang grow lang yan. pero sandali lang siya. Yeah. Hindi kagaya yung ASF is from 2019 to 2025. Yeah. So, nandyan pa rin siya. Oo. Oh, and then meron pa talagang every year nagkakaroon ng sa tingin namin ng mga hotspots na meron nagkakaroon ng mga isolated na mga outbreaks na meron. And then say it reported or non-reported, marami ka naririnig na machismis. Para, in a nutshell, no, siguro iniisip ng ibang mga kaprangkahan, kahit i-google nyo, kanina nag-check ako sa internet, kukunting barangay lang daw meron. Pero ngayon naintindihan ko kay Doc Sherwin, ang problema, hindi yun maliliit so much na backyard na grower. Kasi yon pag maliit ka na backyard grower ka, kung may capacity ka, i-risk ko yun, although problema rin yun, baka i-risk ko mo. Ang problema, tingin ko, correct me if I'm wrong, yung mga mag-i-invest na negosyante, Yes. bakit ako mag-i-invest ng milyones dyan, sa isang ihip ng hangin, airborne, di ba? Pwede akong tamaan. Ma-wipe out yung stock ko, di ba? Investors, local, foreign, everything. Both. Tama? Both, yes, both. Both, kung wala talagang available na solution, very high risk. High risk siya. So, mag-invest ka na 50, 100 million, then Yeah. wala pang 1 year yung operation mo, may problema na. So, even for backyard, traditionally, ang Philippines naman, malaki yung percentage ng backyard racers. Yeah. Okay. Compare mo sa commercial racers. Pero sa backyard racers, ganun din, malaki nang nawala. Nan-abusing ka rin eh. Yes, kagaya dito sa Tarlac per se, pag kinausap mo yung mga nasa munisipyo or mga umiikot sa mga barangay-barangay, mas madalang na sila nakakita ng baboy ngayon compare before. Ibig sabihin, yung mga local din natin dito, hesitant to raise pigs. Kinakabahan. Yes, hesitant to Yeah. raise pigs. Oo. Na pwede mo sana silang, pag napalaki mo na sila, o di pag naghandaan, nagkatayin natin, Yeah. it's food for everybody. Oo. So, hesitant na sila mag-alaga even if you go to different other provinces, ganun din. So, mas lower na yung pig population compare mo 7-8 years ago. Oo. Because of, yun nga, risky. Yeah. Kasi meron mga talaga nag-aalaga once, twice, three times nang nagkakaproblema. So, it's Yeah. still marami pa rin gusto mag-alaga, for me. Oo. Yeah. Maganda rin ulit bumalik. Pero is it, magre-risk ba ako? Yeah. Yeah. Bottom line. So, if you have other things to do na pwede mo pang negosyoin, baka doon muna ako mag-invest before sa baboy. So, yun yung mga balancing act siguro na ginagawa ng mga businessman, business people. Dito ba ako papasok? High risk, high return? Or Ayan mga kaprangkahan, narinig nyo. Hindi ako natutuwa, nalulungkot ako. Actually, naiinis ako.
ang laking pasalamat ko na pagbigyan tayo ni Doc Sherwin. And siguro, Doc, anong panghuling mensahe, message, or whatever you can share, ano masasabi mo? Yeah, siguro Oh, for me sa para mabuhay ang industry. So kasi yeah. I've seen the poultry, both poultry and swine industry. Mas mas very lively, vibrant talaga ang poultry industry. Even if Mhm. you go to conventions na specifically Mhm. for poultry, specific for baboy, yung baboy talaga parang Medyo malamya dehado. talaga, malamya talaga. Lamia. That's the Malamya term, talaga. malamia. Yes. So ano talaga, parang pakikisama na lang na mayroon Mhm. nagpupunta. Pero hindi siya kasing saya nung before. So for para mabuhay siya ulit. Siguro para mabuhay siya, number one, syempre, mabubuhay din yung backyard racers. Pero Mhm. ano Yeah. talaga ang solution? Ako nakikita ko lang Yeah. talaga solution is vaccines. Yeah. Yeah, yung vaccine ngayon, wag na lang sana natin pahirapan. Kung Ayun. paano kumuha ng vaccine, kung ibibigay mo talaga yan ng Oo. government, Right. ibigay nyo na talaga. Yeah. And then, makikita naman talaga natin kung magiging effective siya o hindi. Mhm. And then, Yeah. siguro once na we've vaccinate every pig in the Philippines, Papadala natin kopya sino bang head ng bahay ngayon? di ko kikil. Hindi mo kilala. Anyway, kung sino man siya, papadala natin siyang kopya nito, video, as well as in black and white. So, once again, isang magandang araw mga kaprangkahan. Hanggang sa susunod na segment natin. Magkita-kita po tayo. By then, kasama ko na, I'm sure, si partner Ronald ko. Maraming salamat. Thank you.